Epektibong tumangging sundin ng Ukraina ang tigil putukan ngayong Mayo 9 matapos itong sirain ng Federasyon ng Rusya noong Mayo 6. Hindi nakikita ng Ukraina ang dahilan para sundin ang mungkaing tigil putukan ng Rusya kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Tagumpay sa Moskwa noong Mayo 9. Malinaw ang dahilan. Sa mga unang oras, nilabag na ng Rusya ang tigil putukan ng Ukraina simula hating gabi ng Mayo 6. Noong gabi, bago sumapit ang Mayo, minatake ng Rusya ang Ukraina gamit ang 108 na pambombang drone at iba't ibang uri ng misil. Bukod pa rito, ayon kay Pangulong Zelensky, mula hating gabi ng ika-6 ng Mayo 1,820 beses nang nilabag ng mga tropa ng Federasyong Ruso ang tigil putukan, sinalakay ang mga posisyon ng Ukraina, inatake ang mga lungsod at baryo ng Ukraina gamit ang mga drone at binomba mula sa ere. Dahil dito, ayon sa mga source mula sa opisina ng Pangulo ng Ukraina, wala silang nakikitang dahilan para sundin ang tigil putukan na idineklara ni Vladimir Putin at naghahanda sila ng malalaking pag-atake laban sa Rusya. Eksaktong sa araw ng parada ng tagumpay sa Moscow. Nagbabanta ang Rusya si Ukraina ng ganting hakbang kung may provokasyon sa parada sa Mayo 9. Ngunit ang mga banta mismo ay nagpapakita na ang amo ng Kremlin, si Vladimir Putin, ay hindi kayang protektahan ng maayos ang mga likurang lugar o maging ang kabisera. Kung kaya niya, bakit pa magbabanta? Gusto lang niyang takutin ng Kiev na parang sinasabi, "Huwag ninyong atakihin kami, siguradong gaganti kami kung gagawin ninyo yon." Ako si Alexei Pecci, talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code. O kaya naman sa pamamagitan ng sponsorship sa YouTube platform. Sa madaling salita, kung magiging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, sa dulo ng episode ay hihilingin ko sa inyo na suportahan ang trabaho ng aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong mga donasyon. Ang Ukraina ay kikilos sa parehong paraan. Depende sa sitwasyon na yung gabi at bukas. Magpapasya rin kami tungkol sa aming ganap na makatarungang mga sagot. Kung isang tao lang na iyon sa Moscow na hindi kayang mabuhay ng walang digmaan, ay interesado lang sa isang parada at wala ng ibang usapan na iyon. Umabot na ang Rusya sa puntong ang kanilang pangunahing parada ay nakadepende na sa atin. Ayon sa mga source ng Kyiv Independent mula sa pamahalaan ng Ukraina, walang nakikitang dahilan ang Ukraine para sundin ang mungkahing tigil putukan ng Rusya para sa araw ng tagumpay sa Mayo 9. Ang pahayag na ito ay lumabas matapos sabihin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina na nilabag ng Rusya ang mungkahing kasunduan ng tigil putukan mula sa Ukraina. 1,820 beses pagsapit ng alas 10 ng umaga ayon sa lokal na oras, makalipas lang ng ilang oras. Dito, ipapaalala ko na sinabi ko na dati na matalino ang ginawa ni Zelensky dahil sinabi ni Vladimir Putin nung nakaraang araw na sa ika-8 at ika-9 ng Mayo ay magdedeklara sila ng unilateral na tigil putukan at umaasa sila na papayag dito ang Kyiv. Ang sagot ng Kyiv ay, sige, magdedeklara kami ng tigil putukan simula Mayo 6 at kung hindi ninyo ito susundin, ano pang saysay para sa Ukraine na sundin ang tigil putukan na inaalok ninyo? Paalala, inanunsyo ni Zelensky noong Mayo 4 na magpapatupad ang Ukraine ng tigil putukan mula Mayo 6 matapos mag-alok si Vladimir Putin ng hiwalay na tigil putukan para sa araw ng tagumpay sa Mayo 8 at 9. Nauna ng pinaikli ng Moscow, paalala lang, ang laki ng nakatakdang parada ng tagumpay ang taunang pagpapakita ng kanilang lakas militar dahil sa mga pangamba ng posibleng pag-atake mula sa Ukraine. Noon, ayon sa kanila, makapangyarihan ang hukbong sandatahan ng mga Ruso. Ngayon, takot na silang lumabas kahit sa Red Square na dapat pinakaprotektadong lugar sa Russia dahil natatakot silang atakihin ng Ukraine. At ngayon, sinabi ng opisina ng Pangulo ng Ukraina na tapat na interesado ang Kyiv sa walang kondisyong pagtigil putukan, hindi lang pansamantala. Layunin lang nito na matiyak na may daos ni Vladimir Putin ang paradang militar, tapos magpapatuloy ang walang pinipiling pag-atake ng Rusya sa mga sibilyan. Kaya malinaw na ang tanging layunin ni Vladimir Putin sa pag-alok ng tigil putukan sa ika-8 at ika-9 ng Mayo ay upang maiwasan ang kahiyahiyang pagkagambala ng paradang militar sa ika-9 ng Mayo sa Moscow.
At kailangan ding tandaan na ang pangunahing bangungot ng kalbong diktador na si Vladimir Putin ay kung ang military parade ay masisira o mapipigil, na nagbibigay ng senyales sa populasyon ng Russia na ang kalbong pandak na si Vladimir Putin ay mahina. Talo talaga siya sa digmaang ito at hindi niya masiguro ang kaligtasan ng mga Ruso kahit saan. Kung tumatama na ang mga missile na Flamingo sa pabrika, 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine, ibig sabihin wala talagang maipapangako si Vladimir Putin sa mga Ruso. Kaya lang yan apihin sila, gawing lalo pang alipin at hadlangan ng kanilang internet at mobile na komunikasyon. Sa huli, matapos ang pambobomba sa Ukraine ng mga mananakop na Ruso noong gabi, naglabas ng pahayag si Volodymyr Zelensky at ito ang kanyang sinabi, CP. Maliwanag na sinabi ng Ukraine na tutugon din sila sa parehong paraan, lalo na dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng mga Ruso sa media at social media na panatilihin ang katahimikan habang may parada sa Moscow. Hindi angkop ang malawakang digmaan para sa mga pampublikong pagdiriwang. Magdedesisyon ang Ukraine sa susunod na hakbang matapos matanggap ang ulat mula sa intelihensya ng Ukraine at militar nito ngayong gabi. Binigyan diin ni Zelensky na ang pagtuon ng depensang panghimpapawid ng Russia sa palibot ng Moscow ay nagpapahina sa ibang rehiyon ng Russia at nagbubukas ng mga bagong oportunidad para sa malalayuang pag-atake ng Ukraine. Kasabay nito, nagbabanta na ang Russia sa Ukraine ng mga ganting hakbang sakali magkaroon ng provokasyon sa panahon ng parada sa 9 ng Mayo. Ang mga banta ay nagpapakita lang ng isang bagay, na si Vladimir Putin na kalbo ay hindi kayang maprotektahan ng maayos ang mga likurang lugar, pati na rin ang mismong kabisera ng Russian Federation. Ayon sa mga analista ng Institute for the Study of War, ayaw ng pinuno ng Kremlin amining na ilipat na ng Ukraine ang digmaan sa Russia kaya matindi ang kapit niya sa parada. Ang kasalukuyang pagdiriwang ng 9 ng Mayo sa Red Square sa Moscow ang magiging pinakasimple sa lahat ng taon ng digmaan na nagsimula noong 2014. Ibig sabihin, ito na ang pinakasimpleng pagdiriwang mula nang sakupin ng mga Ruso ang Crimea. Walang kagamitang militar, nagmamartsa lang ang kahiyahiyang mga mananakop. Malaki ang ibinaba ng bilang ng bisita kumpara sa dating libo-libo. Halos walang mga banyagang bisita pagdating sa mga lider, punong ministro at iba pa na darating. Ang mismong okasyon ay tatagal ng wala pang 1 oras at sa oras na yon kasama na pati ang broadcast. Pagpapakita ito ng video kung paano nakikipagdigma ang mga okupanteng Ruso sa Ukraine. Kahit ang ultranasyonalistikong vlogger ng Russia na sumusuporta kay Vladimir Putin ay mas binabatikos na siya dahil ayaw niyang tanggapin ang bagong realidad. Binabanata na ng Ukraine ang loob ng Russia at ito na ang naging normal. Ito na ang araw-araw na realidad ng mga Ruso, binabanata ng Ukraine ang loob ng Russia. Alam nyo, pero gusto kong sabihin na hindi ko inaasahan ang mga pag-atake ng Ukraine habang may victory parade sa Moscow tuwing Mayo 9. Maaring maudyok si Vladimir Putin ang sumasayaw na unano na salakay ng Kyiv. Bakit natin gugustuhin yon? At sa kabilang banda, ito ay pagpili sa pagitan ng pagpapakitang gilas at tunay na pagiging epektibo. Lalo na kung isasaalang-alang na may mga target sa ibang bahagi ng Rusya na hindi na protektado ng air defense dahil inilipat ni Putin ang mga ito sa Moscow. Halimbawa, mas epektibo talagang wasakin. Mas mainam pang sirain pa ang ilan pang oil refinery o military factory kaysa sayangin ang resources sa pag-atake kay natatakot na Vladimir Putin sa Red Square. Oo, magiging maganda ang itsura sa larawan. Oo, magpapakita ito ng kahinaan ni Putin pero duda ako kung magiging epektibo ito sa digmaan, kaya hindi ko inaasahan ang ganitong atake. Maging ang mungkahin ni Putin na magdeklara ng tigil putukan ay taktika lang para ipakita kay Pangulong Donald Trump na kunyari ay nais niya ng kapayapaan. Nagpapanggap lang ito na tigil putukan at para kay Trump sa kasamaang palad sapat na yon. Kapansin-pansin na kinansela ng mga okupasyong autoridad ng Russia sa Crimea ang pagdiriwang ng araw ng tagumpay ngayong taon dahil sa seguridad. Uulitin ko, kinansela nila ang pagdiriwang ng araw ng tagumpay. Naalala ko, sabi ni Putin na nanalo na siya o nananalo pa lang sa digmaan kontra Ukraine. At ngayon, bigla niyang kinansela ang araw ng tagumpay. At dahil daw ito sa mga dahilan ng seguridad. Paano naging ganito na ang nanalong bansa? Ay natatakot idaos ang parada ng tagumpay. Anong nangyari?
Anong uri ng dahilan sa seguridad meron dyan? May lumilipad ba talaga sa ibabaw ng Rusya? Inanunsyo ni Sergei Aksyonov, pinuno ng okupasyong autoridad sa Crimea, na ngayong taon ay kanselado ang military parade at lahat ng malalaking aktibidad, pati na ang regular na martsa ng Immortal Regiment. Natatakot sila. Matapos ipahayag ni Pangulong Zelensky na sinira ng Russia ang tigil putukan, kinundena ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine ang Moscow sa paglabag nito. Narito ang sipi mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Muling binaliwala ng Moscow ang makatwiran at makatarungang panawagan na itigil ang labanan na sinuportahan ng ibang bansa at pandigdigang organisasyon. Ipinapakita nitong tinatanggihan ng Russia ang kapayapaan at ang wad nilang panawagan ng tigil putukan noong Mayo 9 ay walang kaugnayan sa diplomasya. Ang iniintindi lang ni Putin ay ang mga parada ng militar, hindi ang buhay ng tao. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link o detalye sa video description o QR code. Буду на ваших екранах. Magpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.